My God, I hate drugs. Si Kim, bumalik dito, nagdala ng pala, kasi killing fields daw ang Davao. Dilima is undergoing a nightmare now. Tama na yan para sa akin. Maraming Pilipinong sinira niya. Pagkabubo naman itong mga putang inan to. Ulitin ko, napakabubo naman ninyo kayo mga putang ina kayo. Hoy, Dilima, kinig ka. Putang ina ka. 3 million addicts in this country. Tama yung sinasabi ni Presidente that you're a false crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito. Kahit sa impyerno, haharapin ko siya. I'm very willing to face her fair and square. Dahil 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan. Dahil sa, kahit pinagtatawanan ako noon, at least now I feel vindicated. For so many years, that I was like a voice in a wilderness na walang umiintindi, walang nakikinig. Pero nasa buo po ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka namin. Marami kaming hahabol sa'yo. Eto pa, Senator De Lima, anong ginawa mo sa 5 whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Seriles clan doon? Ang nag-expose is provincial treasurer, provincial yung GSO, yung budget at dalawang chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga 5 taong kawawa, pero yun pala, side ka sa Seriles, kaya nag-number 1 ka sa Zamboanga del Sur. Dahil doon, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka talaga dahil ang daming, sa labas, ang dami mong kasalanan sa taong bayan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi character assassination ang ginawa o ginagawa ng ating Pangulong Duterte. Mariing pinabulaanan ni pambansang whistleblower Sandra Cam ang umano'y character assassination ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Senador Laila De Lima na di umano'y drug peddler at protektor ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Sa TV guesting ni Cam sa SMNI News Channel sa programang Usaping Bayan, tahasang sinabi nito na hindi isang character assassination ang ginawa ni Pangulong Duterte laban sa senadora, kundi isang pagbubunyag sa gawain nito na may kaugnayan sa pagpoprotekta sa iligal na droga sa bansa, partikular na sa New Bilibid Prison. Ani Cam, hindi dapat na makalimutan ni De Lima na nauna itong nagbitaw ng pahayag para kay Duterte na babantayan ito ang kampanya ng administrasyon kontra droga. Nilabas ng ating Pangulo ang tungkol sa kanyang driver na si Ronnie Palisok Dayan, ay ito po ang magdudugtong, dudugtong po ito ng korupsyon sa Bureau of Correction, sa NBI, sa Bureau of Immigration, which is under the lado of the Department of Justice. Yan lang po, wala po tayong pag-uusapan tungkol doon sa immorality. That's already been said. Voluntaryo ring inalok ni Cam ang kanyang sarili na maging testigo laban kay De Lima bukod sa iba pang nakatakdang paglabas ng mga karagdagang testigo laban sa senadora sa pagkakaugnay nito sa iligal na droga sa bansa. Dagdag pa ni Cam, malaking impormasyon ang makukuha ng administrasyon kaugnay sa isyu ng korupsyon sa ilang ahensya ng gobyerno kagaya ng Bureau of Corrections, NBI at Bureau of Immigration. Ayon pa kay Cam, hindi dapat na maging balat kayo si De Lima sa publiko dahil dapat na mabatid dito na isa siyang public servant at kahit anong oras ay bukas ang personal nitong buhay para sa kaalaman ng publiko. Now that She was on the tape. she was on the And she could not have allowed those things to happen without for nothing. But it's really sad for this country. Here is a woman posturing himself to be a crusader for good government. But because hindi niya mapigilan ang immorality niya, sa bagay to the credit of De Lima, she is legally annulled. Kagaya ko rin sa asawa ko. Pareho kaming dalawa, annulled. Bagay, dalaga siya. But her sex escapades led her to commit several serious violations of law.
Ngayon may bago siya. The first name is Warren. Ang trabaho ni Warren, walang apelyido, nagmumotor ahead. Yung haggard na escort niya. MMDA. Mr. President, the Warren that you mentioned, does he also have involvement in illegal drug activities? Si Dilima? Yung Warren po. Wala. And even Dilima, hindi. I would be also careless with. She facilitated everything for money. But Dilima was never into, sige, magpabili ka ng ganon. I would be lying if I do that. And I would not be as honest as I can ever be with you. Because of her pitfalls. Yung hindi niya yung mapaibig eh. Alam mo na yung init ng, they call it chok-chak. Chak-chok siguro sa inyo. She never denied it. All lies, hindi yan, nanda sa droga ako. But she never said, yung kami ni, she never admitted it. She never came out with a denial now na lumabas na lahat. Is one coming up. Paano si Warren? Nakalimutan sa istorya. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Sandra. Magandang tanghali po, Sir Rafi, at sa lahat ng listeners. Kayo po Magandang tanghali po. Opo. Kayo po ang umano'y unang bulgar tungkol po sa relasyon di umano ni Secretary Laila de Lima noon sa kanyang driver na si Diane. At kayo din daw po ang unang nagpakita o nagkalat di umano ng sex video ng dalawa. Tama po ba? Tama po yan, dahil 2012 pa, ay may lumutang na po ako na isang whistleblower sa opisina ni Secretary de Lima at nagsumbong ng mga katiwalian sa loob kasama ng droga. Nag-create po siya ng panel of investigators at nang malaman niya na positive yung pinagsasabi ng whistleblower na si Kabungsoan Makilala, hindi niya inilutang yan sa media. Of course, nang sinabi ko sa kanya na may nagbigay sa aking tagaloob ng DOJ, ilinabas ko yun sa TV Patrol. So, kami pa ang trineten niya na kasuhan. Pero hindi man niya ako ginasuhan. Hindi ako tumigil doon, Sir Rafi. Nung confirmation po niya sa Senado, inilaban ko po sana na ako yung main oppositor niya sa Senado sa confirmation niya. But very well na hindi ako mananalo doon dahil it's a number games naman sa CA. Okay. Pero, So ang tanong ko po, hindi okay. Ang tanong ko po ngayon, number one, dalawa po ano. Una, saan ang galing po yung video niyan? Kasi dinideny po ni Senator Laila de Lima na siya yung nasa video. Isa po yan. At pangalawa, anong ebidensya po meron kayo na direktang mauugnay yung kanyang driver na si Diane sa illegal na drogang nagaganap sa loob ng Bilibid? Okay. Yung video na kumakalat daw sa Facebook, kasi alam mo naman ako hindi teke-teke, ay hindi ko alam kung sino ang nag-upload noon. Okay. Antayin niya na ibang video ang nakita niya. Pero yung video nasa Facebook, hindi po ako, wala akong kalaman dyan sa paglabas niyan kung sino yan at kanino nang galing yan. Doon sa kanyang driver na si Ronnie Palisok Dayan, ay may ebidensya po kami na siya ay itong driver lover niya, di ba, inamin na niya that she's very close to her driver. And I don't know what kind of closeness she has. Because it's too intimate na pumupunta siya doon sa Subistondo, Pangasinan, at nagja-jogging pa sila, namamalagya sila together, at alam ng buong bayan doon, alam ng buong barangay na yon, na palagi naman siyang pumupunta doon. Ito ang tanong, Sir Rafi. Kung ang si Ronnie, magkano lang ang sweldo ni Ronnie as a driver? Maybe let's say 20,000. Ilagay mo na natin 20,000, malaki na yan. Okay. Kaya ba ni Ronnie Palisok Dayan na magpatayo ng 2 bahay at malaking compound ng mga
ng mga manok na Ayan. pansabong. Magandang tanong nga po yan. Ngayon, ako naman po, magtatanong ulit, ma'am, anong ebidensya meron kayo na talagang direktang mag-uugnay kay Dayan sa mga nangyayaring mga illegal na aktibidad, particular na sa aspetong droga sa New Bilibid? Ito ngayon, I don't want to, ng sources ko, pero may lulutak. Balikan natin si Miss Sandra Cam, naputol kanina tungkol sa ebidensya na direkta mag-ugnay sa driver ni Senadora Laila de Lima sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Miss Sandra, naputol po tayo. Opo, oo. Okay. Doon sa ebidensya, marami po tayo ng makukuhang witnesses at first week of September po, Sir Rafi, kung gusto mo, Okay. sa iyo namin ibigay ko muna kay Secretary Aguirre. Opo. Tapos sa Ngayon, ma'am, kayo nang magana. ngayon, ma'am, pwede bang patikim? Ay, wag muna. Baka masunog tayo. Masunog. Mapreempt tayo. Oo. Oh, okay. At saka, eto Sir Rafi, yung sinasabi ni De Lima na niya kay Presidente na siguraduhin lang na hindi forged, kung ano nung pinagsasabi niya, antayin niya. Dahil ang Presidente ay may access sa lahat ng kanyang intelligence. So hindi niya pwedeng tawaran. Hindi magsasalita ang ating Pangulo kung wala siyang hawak. Hindi po kinuha ng Pangulo ang mga witnesses na yan sa akin. May sarili silang witnesses. Pero ako, dahil ako ang unang lumutang dyan, ilalabas ko din yung alas ko pagdating ng investigasyon sa mababang kapuluan. Ayun. Okay, last na lamang po. So, meron din ho ba kayong ebidensya na magpapatunay na itong si Dayan ay naglalabas-masok ng New Bilibid? Opo. Marami po. May mga malalakas ng loob na magsalita at saka isa yan, naalala niyo po si Rafi, na may isang naging OIC dyan ng 2 months sa Bucor, concurrent OIC siya, na naging deputy director, si Ragos, naalala niyo po yun? Okay. Okay. Ano po meron Si sa kanya? Ragos, Opo. si Ragos ay taong sarado ni Dayan. Okay. At yan, kaya yan na-promote, it's because yan ang nag-oversee ng construction ng bahay na ibinigay ni De Lima sa asawa ni Dayan. Because Dayan is very much married. May mga marriage contract tayo dyan na pwedeng ilutang. So ma'am, ibig sabihin, alam po na misis ni Dayan na si Secretary de Lima at yung kanya mister ay merong Opo. alam. Definitely. Pero hindi natin alam ngayon kung magsasalita siya. Okay. Kasi noon, nang nagwawala yan, per hours, napilitang patayuan na lang ng bahay para hindi na magsalita. Okay. At saka marami din tayong kaibigan na mga magsasabong, mga sabungero, na nung kapanahunan, kung mapumusta yan si Dayan, ay grabe. Pero ngayon ay medyo kunti na lang daw magpusta. Magkano po pinupusta noon, ma'am? Magpusta yan. 200,000, 300,000, Oy. isang Isang saltada? patsada or whatever. Saltada, okay. Sige po. Alright. So, maraming salamat po, Miss Sandra Cam. Magandang... Basura at halos katawa-tawa. Ganyan naman inilarawan ni Senator De Lima ang drug matrix na inilabas ni Pangulong Duterte. Kailanman, hindi raw siya nakinabang sa operasyon ng droga. Pero ayon sa DOJ o sa Department of Justice, may hawak silang testigo na kayang idetalye pati ang mga bank account na bagsakan di mano ng drug money para sa senadora. May report si Jam Sisante. Scrap paper, it belongs to the garbage can. Sa basura lang po ito pwedeng ilagay. Ganyan tinawag ni Senador Laila de Lima ang inilabas sa drug matrix ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapakita ng di umano'y koneksyon niya at ng ilan niyang dating katrabaho sa iligal na droga sa Bilibid. Natatawa nga raw siya sa itsura ng matrix na anyay hindi mukhang profesional at kapani-paniwala. Tingnan na lang po ninyo ang matrix na ginawa nila na miski 12 taong gulang na bata ay kayang i-drawing.
Grabe talaga sila kung mag-imbento ng kwento. Sobrang katawa-tawa ito. This whole madness is almost laughable. Giit ni De Lima, kailanman ay hindi siya nagbenepisyo mula sa droga. Kahit pasabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na meron silang mga witness na pinapangalanan si De Lima. One witness has already finished his statement. Mayroon pang mga bank accounts na pinagdeposito ng pera. But we will go to the details after these affidavits have been submitted to me. I am absolutely 100% sure of myself. I am absolutely 100% sure of my innocence. I have no connections whatsoever to drugs, to the drug links. Ayaw daw sana ni De Lima na pag-usapan ng kanyang personal na buhay. Pero hindi niya napigilang linawin ang pagkakadawit sa staff niyang si Warren na ayon kay Duterte ay bago niyang kasintahan. Dinadawit na naman, nakawawa na naman. It's part of my staff, it's part of my security. Wala po akong boyfriend ngayon. Wala po akong love life ngayon. Naaawa din daw si De Lima sa mga dating katrabaho na sina dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan III at dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bukayo na inilagay din sa Matrix. Anya, totoo ang sinabi ni Baraan na limitado ang supervision nito sa Bilibid at ibang kulungan bilang USEC in charge sa Bucor. Hindi rin daw totoo ang nakasaad sa Matrix na umalis sa trabaho si Bukayo dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Si Bukayo pa nga daw ang kasama niya sa pag-raid sa pasilidad ng mga drug lords sa Bilibid noong 2014. Sa dami ng mga nadiskubre, kinutakti siya ng mga issues rin. And therefore, hindi na niya nakayanan, nagkasakit na nga daw. And then, umiiyak na yung pamilya niya. Kaya, nag-resign. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig nila Baraan at Bukayo. Pinabulaanan naman ni dating Pangasinan Governor at ngayon 5th District Representative Amado Espino Jr. ang alegasyong sangkot siya sa droga. Tinanggi rin ni Pangasinan Board Member Raul Siso ng anumang kaugnayan sa droga. I think it's so ironic at kinakalungkot ko sa lahat dito. Dahil alam ng buong pamilya ko. Hiling ni De Lima sa Pangulo, lalo na't magdadao siya ng kaarawan sa Sabado, lubayan na siya at hayaan siyang gawin ng trabaho sa Senado. Sana po, tigilan na po ako ng Pangulo. Sana po, he puts an end very soon to this whole madness. Maraming Pilipinong sinira niya. Pagkabubo naman itong mga putang inan to. Ulitin ko, napakabubo naman ninyo kayo mga putang ina kayo. Hoy, De Lima, kinig ka. Putang ina ka. 3 million addicts in this country. De Lima, you are finished. Tapos ka na. Sunod eleksyon, na. By the way, you look nice. Fighter talaga. Ang si Ronnie, magkano lang ang sweldo ni Ronnie as a driver? Maybe let's say 20,000. Ilagay mo na natin 20,000, malaki na yan. Okay. Kaya ba ni Ronnie Palisok Dayan na magpatayo ng 2 bahay at malaking compound ng mga manok na pansabong? Magandang tanong nga po yan. Ngayon, ako naman po magtatanong ulit ma'am. Anong ebidensya meron kayo na talagang direktang mag-uugnay kay Dayan sa mga nangyayaring mga illegal na aktibidad, particular na sa aspetong droga sa New Bilibid? Ito ngayon, I don't want to ng sources ko, pero may lulutak. Balikan natin si Miss Sandra Cam, naputol kanina tungkol sa ebidensya na direkta mag-ugnay sa driver ni Senadora Laila de Lima sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Miss Sandra, naputol po tayo. Opo, oo. Okay. Doon sa ebidensya, marami po tayo na makukuhang witnesses. First week of September po, Sir Rafi, kung gusto mo, sa iyok namin ibigay ko muna kay Secretary Aguirre. Opo. Tapos Ngayon ma'am, pwede bang patikim? ay, wag muna. Baka masunog tayo. Masunog. Tayo. Okay. At saka, eto Sir Rafi, yung sinasabi ni De Lima na niya kay Presidente na siguraduhin lang
na hindi forged, kung ano nung pinagsasabi niya. Antayin niya. Dahil ang presidente ay may access sa lahat ng kanyang intelligence. So hindi niya pwedeng tawaran. Hindi magsasalita ang ating Pangulo kung wala siyang hawak. Hindi po kinuha ng Pangulo ang mga witnesses na yan sa akin. May sarili silang witnesses. Pero ako, dahil ako ang unang lumutang dyan, ilalabas ko din yung alas ko pagdating ng investigasyon sa mababang kapuluan. Ayun. Okay, last na lamang po. So, meron din ho ba kayong ebidensya na magpapatunay na itong si Dayan ay naglalabas-masok ng New Bilibid? Opo. Marami po. May mga malalakas ng loob na magsalita at saka isa yan, naalala niyo po si Rafi na may isang naging OIC dyan ng 2 months sa Bucor, concurrent OIC siya, na naging deputy director, si Ragos, naalala niyo po yun? Okay. Ano po meron si sa Ragos, si Ragos ay taong sarado ni Dayan. Okay. At yan, kaya yan na-promote, it's because yan ang nag-oversee ng construction ng bahay na ibinigay ni De Lima sa asawa ni Dayan. Because Dayan is very much married. My God, I hate drugs. Si Kim, bumalik dito, nagdala ng pala, kasi killing fields daw ang Davao. De Lima is undergoing a nightmare now. Tama na yan para sa akin. Maraming Pilipinong sinira niya. Pagkabubo naman itong mga putang inan to. Ulitin ko, napakabubo naman ninyo kayo mga putang ina kayo. Hoy, De Lima, kinig ka. Putang ina ka. 3 million addicts in this country. Tama yung sinasabi ni Presidente that you're a false crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito. Kahit sa impyerno, haharapin ko siya. I'm very willing to face her fair and square. Dahil 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan. Dahil sa, kahit pinagtatawanan ako noon, at least now I feel vindicated. For so many years, that I was like a voice in a wilderness na walang umiintindi, walang nakikinig. Pero nasa buo po ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka namin. Marami kaming hahabol sa'yo. Eto pa, Senator De Lima, anong ginawa mo sa 5 whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Seriles clan doon? Ang nag-expose is provincial treasurer, provincial yung GSO, yung budget at 2 chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga 5 taong kawawa, pero yun pala, side ka sa Seriles, kaya nag-number 1 ka sa Zamboanga del Sur. Dahil doon, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka talaga dahil ang daming sa labas, ang dami mong kasalanan sa taong bayan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi character assassination ang ginawa o ginagawa ng ating Pangulong Duterte. Mariing pinabulaanan ni pambansang whistleblower Sandra Cam ang umano'y character assassination ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Senador Laila De Lima na di umano'y drug peddler at protektor ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Sa TV guesting ni Cam sa SMNI News Channel sa programang Usaping Bayan, tahasang sinabi nito na hindi isang character assassination ang ginawa ni Pangulong Duterte laban sa senadora, kundi isang pagbubunyag sa gawain nito na may kaugnayan sa pagpoprotekta sa iligal na droga sa bansa, partikular na sa New Bilibid Prison. Ani Cam, hindi dapat na makalimutan ni De Lima na nauna itong nagbitaw ng pahayag para kay Duterte na babantayan ito ang kampanya ng administrasyon kontra droga. Nilabas ng ating Pangulo
ang tungkol sa kanyang driver na si Ronnie Palisok Dayan ay ito po ang magdudugtong. Dudugtong po ito ng korupsyon sa Bureau of Correction, sa NBI, sa Bureau of Immigration, which is under the law of the Department of Justice. Yan lang po. Wala po tayong pag-uusapan tungkol doon sa immorality. That's already been said. Voluntaryo ring inalok ni Cam ang kanyang sarili na maging testigo laban kay De Lima bukod sa iba pang nakatakdang paglabas ng mga karagdagang testigo laban sa senadora sa pagkakaugnay nito sa illegal na droga sa bansa. Dagdag pa ni Cam, malaking impormasyon ang makukuha ng administrasyon kaugnay sa isyu ng korupsyon sa ilang ahensya ng gobyerno kagaya ng Bureau of Corrections, NBI at Bureau of Immigration. Ayon pa kay Cam, hindi dapat na maging balat kayo si De Lima sa publiko dahil dapat na mabatid dito na isa siyang public servant at kahit anong oras ay bukas ang personal nitong buhay para sa kaalaman ng publiko. Now that She was on the tape. she was on the Because she could not have allowed those things to happen without for nothing. But it's really sad for this country. Here is a woman posturing himself to be a crusader for good government. But because hindi niya mapigilan ang immorality niya, sa bagay to the credit of De Lima, she is legally annulled. Kagaya ko rin sa asawa ko. Pareho kaming dalawa, annulled. Bagay, dalaga siya. But her sex escapades led her to commit several serious violations of law. Ngayon may bago siya. The first name is Warren. Ang trabaho ni Warren, walang apelyido, nagmumotor ahead. Yung haggard na escort niya. MMDA. Mr. President, the Warren that you mentioned, does he also have involvement in illegal drug activities? Si De Lima? Yung Warren po. Wala. And even dilemma, I would be also careless with. She facilitated everything for money. But De Lima was never into, sige, magpabili ka ng ganon. I would be lying if I do that. And I would not be as honest as I can ever be with you. Because of her pitfalls. Yung hindi niya yung mapaibig eh. Alam mo na yung init ng they call it chok-chak. Chak-chok siguro sa inyo. She never denied it. All lies, hindi yan, nanda sa droga ako. But she never said, yung kami ni, she never admitted it. She never came out with a denial now na lumabas na lahat. Is one coming up. Paano si Warren? Nakalimutan sa istorya. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Sandra. Magandang tanghali po, Sir Rafi, at sa lahat ng listeners. Kayo po Magandang tanghali po. Opo. Kayo po ang umano'y unang bulgar tungkol po sa relasyon di umano ni Secretary Laila de Lima noon sa kanyang driver na si Dayan. At kayo din daw po ang unang nagpakita o nagkalat di umano ng sex video ng dalawa. Tama po ba? Tama po yan dahil 2012 pa ay may lumutang na po ako na isang whistleblower sa opisina ni Secretary de Lima at nagsumbong ng mga katiwalian sa loob kasama ng droga. Nag-create po siya ng panel of investigators at nang malaman niya na positive yung pinagsasabi ng whistleblower na si Kabungsoan Makilala, hindi niya inilutang yan sa media. Of course, nang sinabi ko sa kanya na may nagbigay sa aking tagaloob ng DOJ, ilinabas ko yun sa TV Patrol. So, kami pa ang trineten niya na pasuhan. Pero hindi man niya ako ginasuhan. Hindi ako tumigil doon, Sir Rafi. Nung confirmation po niya sa Senado, inilaban ko po sana na ako yung main oppositor niya sa Senado sa confirmation niya. But
very well na hindi ako mananalo doon dahil it's a number games naman sa CA. Okay. Pero, So ang tanong ko po, hindi okay. Ang tanong ko po ngayon, number one, dalawa po ano. Una, saan ang galing po yung video niyan? Kasi dinideny po ni Senator Laila de Lima na siya yung nasa video. Isa po yan. At pangalawa, anong ebidensya po meron kayo na direktang mauugnay yung kanyang driver na si Dayan sa illegal na drogang nagaganap sa loob ng Bilibid? Okay. Yung video na kumakalat daw sa Facebook, kasi alam mo naman ako hindi teke-teke, ay hindi ko alam kung sino ang nag-upload noon. Okay. Antayin niya na ibang video ang nakita niya. Pero yung video nasa Facebook, hindi po ako, wala akong kalaman dyan sa paglabas niyan kung sino yan at kanino nang galing yan. Doon sa kanyang driver na si Ronnie Palisok Dayan, ay may ebidensya po kami na siya ay itong driver lover niya, di ba, inamin na niya that she's very close to her driver. And I don't know what kind of closeness she has. Because it's too intimate na pumupunta siya doon sa Ubistondo, Pangasinan, at nagja-jogging pa sila, namamalagkas sila together. At alam ng buong bayan doon, alam ng buong barangay na yon, na palagi naman siyang pumupunta doon. Ito ang tanong, Sir Rafi. Kung ang may mga marriage contract tayo dyan na pwedeng ilutang. So ma'am, ibig sabihin, alam po na Mrs. ni Dayan na si Secretary de Lima at yung kanya mister ay merong Opo. alam. Definitely. Pero hindi natin alam ngayon kung magsasalita siya. Okay. Kasi noon, nang nagwawala yan, per hours set, napilitang patayuan na lang ng bahay para hindi na magsalita. Okay. At saka marami din tayong kaibigan na mga magsasabong, mga sabungero, na nung kapanahunan, kung mapumusta yan si Dayan, ay grabe. Pero ngayon ay medyo kunti na lang daw magpusta. Magkano po pinupusta noon, ma'am? Magpusta yan. 200,000, 300,000, Oy. isang Isang saltada? ng patsada or whatever. Saltada, okay. Sige po. Alright. So maraming salamat po, Miss Sandra Cam. Magandang... Basura at halos katawa-tawa. Ganyan naman inilarawan ni Senator de Lima ang drug matrix na inilabas ni Pangulong Duterte. Kailanman, hindi raw siya nakinabang sa operasyon ng droga. Pero ayon sa DOJ o sa Department of Justice, may hawak silang testigo na kayang idetalye pati ang mga bank account na bagsakan di mano ng drug money para sa senadora. May report si Jam Sisante. Scrap paper, it belongs to the garbage can. Sa basura lang po ito pwedeng ilagay. Ganyan tinawag ni Senador Laila de Lima ang inilabas sa drug matrix ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapakita ng di umano'y koneksyon niya at ng ilan niyang dating katrabaho sa illegal na droga sa Bilibid. Natatawa nga raw siya sa itsura ng matrix na anyay hindi mukhang profesional at kapani-paniwala. Tingnan na lang po ninyo ang matrix na ginawa nila. Na miski 12 taong gulang na bata ay kayang i-drawing. Grabe talaga sila kung mag-imbento ng kwento. Sobrang katawa-tawa ito. This whole madness is almost laughable. Giit ni de Lima, kailanman ay hindi siya nagbenepisyo mula sa droga. Kahit pasabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na meron silang mga witness na pinapangalanan si de Lima. One witness has already finished his statement. Mayroon pang mga bank accounts na pinagdeposito ng pera. But we will go to the details after these affidavits have been submitted to me. I am absolutely 100% sure of myself. I am absolutely 100% sure of my innocence. I have no connections whatsoever to drugs, to the drug links. Ayaw daw sana ni de Lima na pag-usapan ng kanyang personal na buhay. Pero hindi niya napigilang linawin ang pagkakadawit sa staff niyang si Warren na ayon kay Duterte ay bago niyang kasintahan. Dinadawit na naman, nakawawa na naman. It's part of my staff, it's part of my security.